Parang hinihiwang kanyang puso. Yun ang tanging nararamdaman ni Seska habang nakatingin ang mga mata niya kay Nixa. Hindi niya maarok ang lalim ng iniisip ng babaeng kanyang kaharap. Ang isipin pa lang na may ibang babaeng pinagkakaabalahan si Brixton ay nasasaktan na siya. Buong akala niya noon ay ayos lang sa kanya at tanggap na niya. Ngunit ngayon na parang sinasampal ito ng pinsan ng lalaki sa kanya, hindi niya na kayang magkunwari ng maayos lang ang lahat. Mapait ang kinalabasan ng kanyang mga ngiti na hindi rin nakaligtas pa sa mapanuring paningin ni Nixa dito. I know I shouldn't have started a relationship with him. Kung alam ko lang kung sino siya, napigilan ko sanang sarili ko. Kaso hindi naman. Pinaniwala niya akong ibang tao siya at mahal niya ako. Kaya ayun, nabilog niyang ulo ko't napaniwala. Ganun na lang ang iling ni Nixa sa kanyang ulo sa sinabi ni Seska. Tila pinaparating na wag itong sumuko. What about you, Attorney Bentacourt? Nung ikaw ang nasa sitwasyon kong ganito, lumaban ka ba? Napawi ang masiglang ngiti ni Nixa na tumayo na't pumunta sa kanyang working table. Sinundan ni Seska ang galaw na yun ni Nixa na parang may ibang pinapahiwatig na sa kanya. Inuunat ni Nixa ang kanyang kamay sa mesa at ipinatong ditong ulo niya, parang nakahiga. Maliit siyang ngumiti kay Seska at marahang iniling ang ulo niya. Hindi siya ma-open na tao, ngunit pagdating sa kasama niyang babae ngayon, ewan ba niya at ang gaan na dito ng loob niya. No, hindi ako lumaban dahil napagod na ako. Yung tipong hindi pa nga kami nagsisimula, gusto niya na kagad tapusin. Can you imagine that, Francesca? Hingi pa ni Nixa ng simpatya sa kanya na parabang matagal na silang magkakilalang dalawa. Ilang taon ang tanda ni Nixa sa kanya pero parang magkaibigan sila. Akala ko matatag na kami dahil pareho naman kami ng lugar ng mga sandaling yon. Parehong bansa rather, ngunit hindi pala yun ganun kadali at hindi yun ang sukatan. Marami kasing nagbago, kumbaga na culture shock kaming pareho. Hindi tugmang schedules. Kapag may pasok ako, may pasok din siya. Sinubukan naman naming maging okay pa rin pero hindi talaga namin kaya. Hanggang sa nalaman ko na may girlfriend na siya. Ibang lahi. Tapos, nag-break yata sila. Wala na ako naging balita pa. Minsan, nakakausap kong kapatid niyang babae. Kapag nagkikita kami, pati pinsan niyang iba, pero yun pa rin kami. Hindi pamilyar sa kanya si Seska, ngunit hindi niya alam kung bakit parang nakaka-relate siya sa sakit na pinagdadaanan ng abogada. Pagdating sa heartbreak na hindi pinili. Nakita niya yung hirap nito kahit hindi niya rin ito kilala. Ganun ang connection ng dalaga sa abogada. Umahon si Nixa sa kanyang pagkakalugmok sa ibabaw ng kanyang working table. Let me tell you a secret sa pamilya ni Brixton. Si Lolo Goff at Tita Nati, magulo rin ang relasyon na meron sila noon. Pero tingnan mo naman ngayon, sila pa rin ang nagkatuluyan dahil parehong lumaban sila. Kaya may natalyo ka ngayon na bunga ng pagmamahala nila. Alam mo bang si Lolo Goff ay pamangkin ng mommy ko? Ang gulo hindi ba? Tawa ni Nixa. Ang mahinang pagtawa ni Nixa ay unti-unting lumakas. Ginawa niya kasing example ang kanilang pamilya na kung tingnan ng iba ay sobrang perpekto nila. Ngunit ang hindi nila alam ay may tinatago rin silang mga kamalian at sekreto. Yung sitwasyon niyo ni Brixton, madali lang naman niyang lusutan kung gugustuhin niyo eh. Lalo na at pareho niyong mahal ang bawat isa. Hindi ka naman anak ng babae ni Lolo Goff eh. Para mahirapan kayo? Wala silang naging relasyon ng tunay mong ina. Tinulungan ka lang ni Lolo Goff dahil sa pagkakaroon niya ng mabuting puso. Ang nagpa-conflict lang talaga sa inyo. Yung naging dahilan ka ng mga pagkakataon na may iwasan sana kung naging maayos lang ang pagdedesisyon niya. Kaya huwag kang matakot. Lumaban ka. Makikita mo, lalaban din niya si Natalio. Sa huli magiging masaya kayo. Kung lalaban kayo ha, kung hindi, wala talaga sa inyong mangyayaring maganda. Puro kayo, iyak lang ng iyak. Hindi yun ganong kadali, Attorney Bentacourt. Hindi ko sinabing magiging madali, pero hindi yun magiging mahirap kung dalawa kayo ni Brixton. Sabihin mo sa akin, hindi ka ba talaga naghihinayang sa kanya? Ang gwapo ng pinsan kong yon. Habulin ng mga babae kahit nung nasa ibang bansa kami. Babae nang lumalapit sa kanya. Kung makikita mo lang kung gano'n ka-famous, naku, baka magalit ka kada segundo. Dahil sa sobrang selos. Seryosong tanong. Hindi ba siya magaling at masarap ha, Francesca? Nakakaloko ng ngisi ni Nixa sa kanya na para bang may ibang kalokohang laman na yon.
Alam na ata kung ano to. Biglang parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Seska nang marinig ang sinabi ni Nixa. Mali ba siya nang tinutukoy nito? Alin bang bagay na yon? Sa kama ba? Siyempre napakagaling ni Brixton at masarap to. Hoy, wag maruming isip mo. Alma ni Nixa nang makita niyang namula ng mukha ni Seska. Mariin ang ginawa niyang pag-iling ng ulo na pati siya'y biglang namula na rin ng mukha sa kalokohang pumasok sa isip niya. Hindi ang bagay na yun ang tinatanong ko. Kahit na alam kong posibleng nagawa niya na yon. Si Brixton pa ba? Hindi yun magpapahuli, lalo na't mahal ka niya. Hindi ka nun tatantanan. Lumakas pang tawa ni Nixa na tuwang-tuwa na sa daloy ng kanilang usapan ni Seska. Ang ibig kong sabihin na magaling siya at masarap ay sa part na magaling siya at masarap na magluto. Tagaluto ko yan sa US. Magaling din siya mag-alaga at magaling din siyang magmahal ang Francesca. Mahinang natawa na si Seska na ikinatitig pang mabuti ni Nixa sa kanyang mukha. Malakas ang kutob niya na sobrang mahal ito ni Brixton. At kung lalaban sila'y magtatagumpay talaga. Pero tuloy, gusto niya na pag-untugin ang kanilang ulo. Kailangan lang na may magpa-realize sa kanila kung anong mawawala kapag hinayaan lang nilang agos ng tadhana. Just try, Francesca. Tutulungan ko kayong dalawa ni Natalio just in case na kailangan niyo ng backup. Ha? Gustong-gusto ni Nixa ang babaeng kaharap para sa kanyang pinsan. Makailang beses niya nang na-picture ang dalawa na magkasamang nakaharap sa altar sa kanyang isipan at nangakong habang buhay na magmamahalan. Hindi niya yun nakikita kay Piper at Brixton. Umismit siya. Maganda naman si Piper kung sa maganda. Ngunit hindi talaga to nababagay sa pinsan niya. Para lang silang mga modelong walang chemistry na tumayo upang i-model ang suot nilang mga damit. Malinaw ba ang usapan natin ha, Seska? Tatawagin na kitang Seska dahil friend na kita ha? Muli pang hindi makaimik ang dalaga sa abogada. Kaya tumango na lang ang kanyang ulo. Magaan ang loob niya dito. Bakit at paano? Hindi niya rin alam. Siguro dahil nakikita niyang pagiging marupihit nitong maging sila ni Brixton. Kahit hindi niya alam kung paano sisimulan na muling makipaglapit sa lalaki. O may plano nga ba siya na gawin talagang bagay na yun dito? Nang lisanin ni Seska ang opisina ni Nixa, ay suot niya ng muli ang kwintas na ipinilit ni Nixa na gagawin niya. Doon daw kasi niya dapat sila magsimula. Hindi naman niya ito magawang tanggihan. Sinunod na lang niyang matapos na rin sila. Thank you for coming, Miss Navarro. Inabala ni Nixa ang kanyang sarili na makipag-deal sa ilang official business matapos umalis ng kanyang bisita. Nanatiling nakatayo sa kanyang tabi ang kanyang secretary na panay ang reklamo na nahihirapan sa trabaho dahil nag-resign ng dalawa sa kanilang mga assistant at busy na busy ang mga tao doon sa naiwan nilang extra na trabaho. Napahilot na sa kanyang magkabilang sentido si Nixa. Naresolba niya ng problema niya kay Brixton at Seska. Tapos ito naman ang kaagad ng pumalit sa isipan niya. Walang reaksyon na sumimsim sa tasa ng kanyang kapeng, lumamig na si Nixa. Nilingon ng secretary gamit ang mga matang dismayado ng bahagya. Binigyan na ito ng lakas na mag-decide. Then hire someone. Ano ba naman kayo? Hindi nyo ginagamit ang mga utak nyo. Mag-hiring kayo at ako nang bahalang mag-interview. Gusto ko gaya ni Seska ang mukha na maawat maganda. Ilang tatanggapin ko ha. Napakurap ng mga mata ng kanyang secretary na hindi makuha ang huling sinabi nito. Babaeng mukha ni Atty. Bentacourt at maging ang pormahan. Imposible na babae rin ang gusto nito. Pinilig niya ang ulo, tinaboy na sa kanyang isipan ang bagay na naiisip niya. Na posible kayang babae ang nais din ito? Napaka-imposible ng bagay na yon. Imposible, mahinang bulong ng secretary. Tumunog ang cellphone ni Nixa at lumapad ang ngiti niya nang makitang si Brixton na yon. Tinatamad ngunit may kakaibang ngiti na sa kanyang labi nang sagutin niyang tawag nito. Malamang nakarating na sa pinsan ng nangyari. Ano kailangan mo sa akin, Natalio? Bakit ka napatawag? Hindi ba't busy ka naman palagi? Pumunta dyan sa office mo si Seska? Puno ng tensyon ng kanyang boses nang itanong yon. Yeah, namasyal. Saglit nang kaming nag-usap. Sagot ni Nixa na nilapat ng likod sa backrest ng swivel chair. Bakit? Bawal ba? Wala kang karapatang pagbawalan siya na gawin ng mga gusto niya, Brixton. Hindi na kayo. Matagal na, hindi ba? Ni Kayla naman. Hindi naman pigilang sigaw ni Brixton na ginulo ng kanyang buhok. Hindi alam ni Brixton kung anong mga nasabi ng kanyang pinsan at kinakabahan na siya doon ngayon pa lang. Minsan pa naman wala na sa lugar ang mga ginagawa nito at naiinis siya. Pala desisyon din ito at palaging nauuna pa sa kanya.
Bakit ka sumisigaw? Wala akong ginawang masama sa kanya. Kung makasigaw, sa tingin ko magkaibigan na kami. Magkaibigan may foot. Pwede ba huwag mo siyang guluhin? Huwag kang makialam sa amin. Huwag mo siyang pupuntahin dyan. Hindi madaling magtiwala si Seska sa ibang tao. Marami na siyang problema. Huwag mo nang dagdagan. Hoy, Natalio! Huwag mo nga akong sinisigawan. Biglang init ni Nixa ng ulo sa pinsan. Wala akong masamang. Don't bother her. Huwag mo siyang kinakausap ng hindi ko alam. Maliwanag? Wow ha? At bakit naman? Sa pagkakaalam ko, wala naman kayong relasyon. Si Piper ang fiancé mo, hindi ba? Hindi naman si Seska. Hindi mo nga siya kayang ilaban kina Lolo Goff at Tita Nati. Tapos kumakabakod ka ngayon. Kayo ba ha? Hindi na malaman ni Brixton ko anong sasabihin niya sa matigas ang ulong pinsan. Nababad trip na siya dito. Nixa, you should worry about Piper instead of Seska, Natalio. Sa wag mo akong pagtaasan ng boses. Nakakalimutan mo yatang tinulungan kita. Muli pang sigaw ni Nixa na nagbago ng mood dahil sa pagtawag na ito ni Brixton. Kainis ka? Naubos ang pasensyang pinatay ni Brixton ng tawag sa pinsan. Binato naman ni Nixa ang kanyang hawak na cellphone sa sobrang inis. Pilit niyang kinalamay ang kanyang sarili. Kung hindi siya kakalma, malalagot si Brixton doon. Siya na nga tong tinutulungan ko. Ako pang lumalabas na masama. Aba, wala kang utang na loob, Natalio. Pinulot ng sekretary ni Nixa ang kanyang cellphone na mabuti na lang at hindi nasira. Tinanggap yun ni Nixa nang ibigay sa kanya. Upang libangin ang sarili, kinuha niyang ilang file ng documents. Gusto niyang doon ibaling ang inis na nararamdaman niya ngayon sa kanyang pinsan. Dahil kung hindi baka sugurin niya ito sa office at sapakin niya lang. May kailangan pa po ba kayo, Attorney Bentacourt? Wala na, tatawagin na lang kita kung sakaling meron man. Hindi lumilingon ang sagot niya. Tumalima naman ang kanyang secretary na ginawang kahilingan ng kanyang amo. Huwag kang magpapakita sa akin ngayong araw, Brixton. Makikita mo, babalian kita ng buto. Sa mga sumunod na araw ay nabala ni Seska ang kanyang sarili sa trabaho. Umalis siya ng apartment upang lumabas. Minabut niyang magtungo ng kanyang studio na hindi humihingi ng tulong kay Benedict. Oo, meron siyang sariling studio na kanyang naipundar sa tulong ng kinikilalang magulang. Minsan nga lang siya kung pumunta doon noon dahil mas gusto niya sa apartment magtrabaho. 5 hanggang 6 na designs ang kanyang tinatrabaho ngayon kahit pa nalalapit ng pagpapalit ng taon. Milyon ang halaga noon kaya hindi niya pwedeng bitawan. Para sa mga sikat na artista na gagamitin sa nalalapit na fashion show week sa Paris, France. Siyang gumagawa ng design at may mga clothing company din sila naka-tie up doon. Abala siyang kausapin ng isa sa mga representative nila nang lumapit ang assistant sa kanya. Actually, assistant to ni Benedict na kapag nandun siya, ay asikasong-asikaso rin siya nito. Miss Navarro, nasa labas po si Mr. Barcelo at Miss Balboa. Saglit na nawala si Seska sa kanyang sinasabi sa kausap. Si Brixton, naroon? Kasama si Piper? Matapos itong umiyak nung nagdaang gabi sa kanya, tapos malalaman niyang nandito to kasama pang fiancé niya? Ano kailangan nila? Tanong niya kahit na alam niya ng wedding dress ang pinunta nila. Ano pa nga ba? Wala na. Nais pong isukat ang yari ng wedding dress at tumingin ng iba pang design. Itinango ni Seska ang kanyang ulo. Hindi niya nakakalimutan yon at ngayon ay kabado na siya. Buong akala niya, next year pa sila magsusukat. Kung next year, hindi niya kinakailangan silang harapin at makipagplastikan sa kanila ngayon. Sabihin mo na sa kanilang hintayin nila ako sa reception room. Make 2 cups of coffee. Or tanungin mo sila kung anong gustong inumin habang naghihintay. Susunod ako sa iyo maya-maya kapag natapos na ako dito sa pinag-uusapan namin. Tumango lang ang assistant at lumabas na. Muling binalik ni Seska ang kanyang paningin sa kausap ngunit wala na ditong buong atensyon niya. Nasa nalaman niya na yon sa assistant. Iniisip kung paano siya makikiharap sa kanila mamaya. Huminga naman ang malalim si Brixton nang makitang lumabas ang assistant at giniya sila sa reception room. Matapos sasabihin na susunod ang kanilang amo. Kanina pa siya atat na makitang babae. Panay ang lingan ng kanyang mga mata. Hinahanap ko nandun ba din si Benedict. Wala lang, gusto niya lang masigurado kung nandun din bang lalaki. Susunod na po si Miss Navarro, oras na matapos sa kanyang kausap. Ano pong prefer nyo? Juice or coffee? Mabait na tanong ng assistant na malapat pang ngumiti sa kanyang mga kaharap. Big time kasi ang mga to at kilalang tao. Juice for me. Any kind of it. Taas sa isang kamay ni Piper na prenting nakaupo sa tabi ni Brixton. Coffee for me. No sugar. Just black coffee and hot water.
Instruction naman ni Brixton na nasanay na sa utos niya. Noted, Mr. Barcelo and Miss Balboa, anang assistant na tinalikuran na nila. Gaya na nasabi ni Brixton noon kay Piper ay wala siyang planong sumamat si Halvey dapat ang utusan niya. Ngunit dahil siya ginawa ng pinsan niyang si Nixa na pakikipagkita kay Seska na hindi niya alam, minabuti niyang siya na lang sumama kay Piper kahit na napipilitan lang. Gusto niyang makitang babae kahit hindi sila mag-usap basta magkita sila. Ano na pabago ng isip mo, Brixton? Hindi ba't sabi mo, busy ka kaya hindi mo ko sasamahan? Pangilang usisan ni Piper na alam na niya na may ibang agendang lalaki. Kaya sumama sa kanyang magtungo doon. Nilingon siya ni Brixton gamit ang seryosong mga mata. Nakahalukip-kip ang dalawang braso sa tapat ng kanyang dibdib. Hindi ba't itong gusto mo? Samahan kita? Ano pang inaarte-arte mo, Piper? Huwag ka nang magtanong. Sinamahan ka na nga't lahat. Ang dami mo pa rin sinasabi. Tumahimik ka na lang, pwede? Angil na ni Brixton sa kanya. Ngumisi lang si Piper na napabaling na rin ang mukha kay Brixton. Nanunuksong mga mata. Alam niyang may ibang agenda ang fiancé kung kaya siya sinamahan. Well, ano pa bang magagawa niya? May gusto itong makita sa studio na to. Gusto mo lang sumilay eh. Panunukso pa ni Piper na pinangdilim pa ng paningin ni Brixton. Kapag hindi mo tinikom ang bibig mo, uuwi na tayo saka ka na magsusukat. Heto na, ani Piper na kunwari nag-zipper pa ng kanyang bibig. 15 minuto yon ang lumipas sa bilang na bilang talaga ni Seska. Bago matapos siya pakikipag-usap. Hindi siya kagad lumabas ng opisina. Kinalamay na muna niya ang sarili dahil biglang naghurimentado ang kanyang puso nang maisip na muli silang magkakaharap ni Brixton. Makailang beses sumasagi na sa kanyang isip na darating ang panahong yon. Matagal niya na itong pinaghandaan ngunit ngayon pakaramdam niya kailanman hindi siya naging handa. Calm down, Seska. Be a professional. Paulit-ulit na bilin niya sa sarili habang naglalakad patungo sa kanila. Nailabasan ng assistant ang hanger ng mga sample ng design ng wedding dress na nasa hanger. Iba-iba yon. Nakatayo si Piper malapit sa hangiran habang si Brixton ay tahimik na nakaupo at wala mang ipinapanood ang kanyang future wife sa kanyang ginagawa. Nanikip na kaagad ang dibdib ni Seska nang maisip yon. Buong akala niya talaga'y wala na ngunit matapos sa kausapin siya ni Nixa ay tila ba nanumbalik sa kanyang lahat ng yon. Yung pagmamahal niyang buong akala niya ay naglaho na. Muli niyang naramdaman na sobrang nasaselo siya sa mga sandaling yon. Ganun pa man, hindi pa rin natinag si Seska. Hindi pa rin napawi ang kanyang nakapagkit na mga ngiti sa kanyang labi. Oh, Miss Navarro is here. Maligayang bulalas ni Piper na malapat ng ngiti at sinalubong siya. Marahil dala ng industriya ang ginagalawan nito kung kaya nasanay siyang makipagbeso sa lahat ng makakamit niya. Beso na ikinailang ni Seska, ngunit pinagbigyan niya pa rin ang babae doon. Inisa-isa ko ng iba mong designs kasi baka mamaya magbagong isip ko sa design na sinasabi ko sa'yo. And I thought, this one is really well designed. Bagay na bagay siya sa akin. Ano sa tingin mo ha, Miss Navarro? Hingi pa ng kanyang opinyon ng babae. Nahagip ni Seska sa gilid ng kanyang mga matang paninitig ni Brixton na para bang wala itong kakurap-kurap sa kanya. Tinanggal na nitong pagkakahalukip-kip ngunit nakadikwatro pa rin ang kanyang mga binti. Mabuti naman at nagustuhan mo, Miss Balboa. Ano ka ba? Masyado ka namang formal. Pwede mo akong tawaging Piper na lang, mas bagay. Pinapatanda mo naman ako eh. Suggestion pa dito sa friendly na tono, ngunit ayaw ni Seska sa idea na yon. Papasa nga tayong magkapatid eh. Hilaw na ngumiti lang si Seska. Anong pinagsasabi nitong magkapatid? No way. Kagaw niya kay Brixton tapos kapatid. Nilingon na ni Piper si Brixton na natiling nakaupo pa rin. Brixton, hindi ka man lang bababate. Halika dito. Feeling close na pag-aaya nito sa kanya na sumenyas pang kamay. Hindi na kailangan, Miss Balboa, maagap na pagtuto ni Seska. Dahil natatakot siya na magtamang kanilang mga mata at marinig ng binatang malakas na kalabog ng kanyang puso. Baka mag-assume na naman ito o may gawing kakaiba. Magsasalita pa sana si Piper nang biglang sundan na ni Seska ang kanyang sasabihin. Can we try on the wedding dress now you choose? Miss Balboa, kung may ipapabago kayo ng ibang details, gagawin natin yung kaagad. Alam ko naman na gusto mo na siyang maiuwi sa inyo. Mamadali na natin siyang matapos. Yeah, tama ka. Kahit na wala pa naman talaga eksaktong petsa kung kailan kami ikakasal. Hindi pa rin naman inalis ni Brixton ang kanyang mga mata sa bawat galaw ni Seska. Sa mga sandaling yon ay tanging siya lang ang kanyang nakikita. Ilang beses siyang inutusan ng puso na tumayo, lumapit at yakapin ang bulto ng dalaga.
ngunit pinigilan niyang sarili, lalo na sa harap ni Piper yon. Baka mamaya biglang magkaroon na naman ng komosyon sila. I don't think this wedding dress is very suitable for me, Miss Navarro. This design is suitable for a dreamy woman. Malakas na komento ni Piper habang hinihimas ang lace fabric noon at ipinapakita sa kanya. Bakit feeling ko ginawa mong design na to para mismo sa sarili mo? Ini-imagine mo bang maging bride ni Brixton habang dinidesign mo ito, ha? Miss Navarro? Matalas ang dilat tahas ang tanong yun ni Piper na nagpasamid ng malala sa nakatayo na lang na si Seska. Halatang hindi niya napaghandaan ang sasabihin nito.